good speaker. Our learnings. 29 years na nga po kami, so ito po yung natutunan din po namin sa Lord na masagana ang biyaya ng Diyos. Kaya kung meron tayong third party, ang kinakailangan natin gawing third party ay ang Lord. Para sa ganun ay talagang mangunyapit tayo hanggang sa yung punin tayo ng Panginoon. Actually, ito pong mentor namin ay nag-celebrate na sila last year ng kanilang 50th wedding anniversary. Kaya napakaganda po. Inasal po siya. Inasal. So the first learning, ito yung adjustments have to be made. Sabi nga na long and happy marriage is possible as long as both are willing to adjust. Alam natin na sabi rin ng nagkasal sa amin, 7 years, yun yung time ng adjustment period. Hindi na talaga kagulo kayo kasi dalawang magkaibang tao ang pinagsama. Sa amin, I'm the eldest in the 7 siblings. Sa kanila po, siya ang bunso sa 6 na magkakapatid. And then yun nga po yung 10 years gap namin. Another thing is, I grew up doon po sa isang safe environment. For 33 years, syempre, nasa magulang ka, safe at environment mo. Pero po si Pastor ay lumaki na po siya na high school pa lang Christian na. So, sa church siya natutulog, yun po ang ina niya. And then yung ilan lang po mga example. Sa Tanay po kami tumira. Naturally, sa Tanay ng time ng 1996, walang telepono. Ayun po, di po, walang telepono, so walang way to communicate. Ang nangyayari po kapag may meeting siya sa Manila, syempre yung heart ng isang babae, di po ba, nag-worry tayo. So yun po, isa sa adjustment namin na kabang-kaba ako samantalang siya kampanteng natutulog sa Manila na hindi nag-worry. Ang isa pa pong adjustment na ginawa namin ay sa pagkain. Kasi po 7 kami magkakapatid, di syempre yung pag bumili kami ng halimbawa chicken, maraming spare parts, di po ba? Yung mga paa ng manok, leeg ng manok, yung mga balon-balunan, yung ano. Si Pastor, hindi po siya kumakain ng gano'n. Kaya nagugulat siya sa akin na nagkahain ako sa kanya ng mga ganyan. Doon ko lang nalaman na hindi pala siya kumakain ng mga, tawag tuloy namin doon, spare parts. Ayaw na mga spare parts ng mga bagay yan. And then ngayon nga po ay 62, turning 63 na po kami, siya 53. Sabi ko nga, ngayon naman po ay another adjustment naman po ay nasa menopausal period ako. Alam niyo naman po yung mood swings and yung mga hot flashes, etc. Minsan sasabihin naman yan, ako nga para ako nag-andropause. Ayan po yung gano'n din po, pagka ay, parang ka naman nag-andropause niyan, magagalitin siya, na hindi naman siya dating gano'n, etc. So yung adjustment period po natin ay, I think throughout po yan, hindi lamang po 7 years, kundi habang tayo po ay magkasama, kaya kinakailangan po natin intentionally piliin na mag-adjust or else hindi po magiging possible yung long and happy marriage. Another one ay yung mutual submission is the key. Ang sabi po sa Ephesians chapter 3, lalo na po sa mga wives, submit to your husband. Kaya yung pa lamang, unang tanong ko na sa sarili ko, kaya ko bang magpasubmit sa isang lalaki na 10 years younger kesa sa akin? Bossy po ako. Kasi po, ang mother ko po that time ay nagkaroon po siya ng nervous breakdown nung pinanganak yung third brother ko. So as a result, marami pong responsibility ang binigay sa akin ng father ko. Kaya yung leadership ko, yung pagiging ate, napaka-dominante ko po yan. Kaya yun po yung tanong yung tinanong ko sa sarili ko, kung kaya ko bang magpasubmit sa isang bata. And then, ang comment nga po ng mga kabataan, kasi po sa
Christ the Philippines, ako po ay leader ng mga youth. Ang naging tanong kay Pastor, Pastor, anong ginawa mo kay Ate Donna? Bumait? Bumait daw po. So wives, submit to your husband, wives. Ang kailangan po nila in how we can express our submission is through our respect. Respect him as a person. Kung sino siya na binigay sa iyo ng Diyos, ay irespeto mo yun. At higit sa lahat, respetuhin mo rin siya sa harap niya at sa likod niya. There are times kasi maraming nagsasabi against sa likod ng ating asawang lalaki. Respetuhin din natin yung kanilang decisions. There are times naman na alam ko meron siyang mga maling decision, pero I don't confront it right away, no? Kundi sinasabi ko lang sa kanya, pinagpe-pray ko yung mga decisions niya. And then, respect yung kanya pong pangangailangan ng isang lalaki. Another one ay ito pong mentors are necessary. Yun pong sinasabi niya na ano po namin ay naging ninang po namin sa kasal at minentor niya po ako, hindi lamang po as a prayer partner, kahit saan po kami pumunta na assign na mag-asawa ay nagsusulatan kami. Buti po ngayon meron ng tao, may phone calls, bukod sa phone calls, ngayon ay meron ng mga chat-chat na nakakapag ano po kami, no, na importante ang may mentor. Kasi siya yung magko-correct sa iyo. Hindi man, alam ko yung 50 years nila ay hindi ganun kaganda dahil sila rin nag-open up din sa amin kung ano yung mga struggles nila as a family. Pero mas maganda po talaga na kapag meron tayong mentor na siya magko-correct mo sa atin para sa ganun po ay makapag-journey tayo together. Hindi tayo maghihiwalay o anumang bagay, kundi alam natin na merong lalagay sa atin. Kaya ngayon din ay we thank the Lord for the opportunity kasi meron din po kami mini-mentor. Ako po, meron akong mini-mentor na inaanak ko na nasa US, naghiwalay sila last year lang po. Ngayon naman, meron din ako mini-mentor sa Bicol na sige lang, magsabi ka lang kung ano yung ano mo dahil Christian and yet may ginawa yung husband niya against sa kanilang relationship. So, be a mentor. So tayo rin maghanap tayo ng mentor. Mahalaga po ito sa ating pong pagsasama. Another one is making in-laws our allies. No? Diyan po tayo, diyan po ako hinangaan ng husband ko na papaano ko naging kakampi. Kasi sabi po ng mother-in-law ko, ikaw na lang ang alas ko. Diba gano'n? Tapos kinuha ko pa yung alas niya sa kanya. Pero salamat sa Lord dahil Christian po ang aking biyanan, yung kanyang mother. Sinasama ko siya sa mga different conventions, no? Kaya naging favorite ko ako. Then kinunan ko siya ng passport para isama ko siya sa convention sa Singapore. Kapag may bibilhin siya, sasabi siya sa akin, kagaya ng sabi niya, kailangan ko naman ng ballroom dancing shoes. Kaya sabi ko, sige, bili po tayo na. And then, binibigyan din po namin siya ng allowance. What do we mean by that? Karamihan po kasi talaga ngayon yung, meron pa hindi na nila pinapaalam sa kanilang mga both parents na magpapakasal sila. Nakakashock po yung mga ganong mga kabataan. Ayaw po namin paalam sa mga parents namin, magpapakasal na po kami. Diba yung gano'n? Gano'n na po yung mga pictures ngayon. Pero sa atin po, make use, ito pong ating someday tayo rin ay magiging in-laws na rin. Magkaroon tayo ng magandang relationship. Another one, next page please. Dividing responsibilities, especially in terms of finances. We thank the Lord kasi for 29 years ay hindi po ito naging issue sa amin po, purihin po ang Panginoon. Ang principle lang po namin ay sa akin
po yung mga small amounts, yung mga daily, kasi ayaw po yan ng lalaki. Ano kakainin natin mamayang gabi, ano yung ganyan, araw-araw, pambayad ng bills, etc. Pero sa kanya po, ayoko naman din po yung mga malalaking mga expenses, like yung kotse, yung mga insurances, yung tuition fees, etc. And then, hindi rin po namin pinag-aawayan yung tulong sa amin pong mga families and friends. Kasi meron din po kami principle na magpahiram ka ng amount lang na bayaran ka, hindi sasama ang loob mo, o hindi kayo mag-aaway, ay kapatid mo, nagpautang ka ng ganito, ganyan. So parang hindi po namin yung pinag-aawayan ay nagde-decide lang po kami ng amount na bayaran o hindi sasama ang iyong amount. And at the same time, ako po ay isang working wife and a mother. Kaya nagkaroon din po kami ng principle na aking pong strength at yung energy ko ay gagamitin ko sa mga productive work. Kasi po nakakapagod po gawain bahay, di po ba? Nakakapagod maglaba, magplansya. So, ang ginagawa ko po para sa gayon ay meron pa rin pong natitirang lakas. No? Galing ka sa work. Dapat may natitira ka pang lakas na pagsilbihan ang iyong asawa at ang iyong anak. Kaya tumukuha rin po ako ng kasama sa bahay na tumutulong sa akin from time to time. And then, naranasan din po namin na as a career mother and wife, I had to mag-resign din po sa work ko para samahan si Pastor sa kanyang pag-aaral sa UK. Kasi after 2 years, pumayag po ako na, sige, ikaw lang ang mag-aral sa abroad. Pero nung lumalaki na po si Michael, mahirap pong lumalaki ang bata without father image. Kaya sumunod po kami sa kanya, and at the same time, yung career versus family, lagi ko pong inaano na family first. And then co-parenting. Yung pagdidisiplina sa ating mga anak, alam natin we need to disciple yung bata sa womb pa lamang natin. Yan po ang pinagpasalamat namin sa Panginoon dahil at age 7 ay talagang nagkaroon din siya ng personal relationship sa Panginoon. Ang hirap po ng sa atin, lalo ng mga Christians, na hindi natin makita na ang anak natin ay talagang dapat ma-assure natin na tanggapin din nila ang Panginoon as their Lord and Savior. And he is now 27 years old. Praise the Lord, dahil ano po na naglilingkod siya sa Panginoon, nakuha niya yung girlfriend ay Christian. So meron po siya mga principles na nakita namin na yung prinsipyong pinapahalagahan namin mag-asawa ay yun din po yung prinsipyong ipinamumuhay niya bilang isang adult ngayon po. And lastly, ito pong trust, putting our trust in the Lord. Na siya po ang author ng ating family at ng ating pong marriage. Kaya ang biyaya po ng Diyos ay patuloy po itong nananagana sa ating habang pinipili po natin na alagaan ang ating pong buhay at asawa. Kayo po, meron pong last na part si Pastor na ibabahagi po sa atin. Praise the Lord. Amen. Ayan. So, totoo po yun. Mas mahal po siya ng mother ko kaysa sa akin. Ang husay po niyang alagaan ang mother ko. Kaya, pag meron pong hihingi ng mother ko, hindi po sa akin lumalapit sa kanya. Kasi alam niya, mas ibibigay niya yung hinihingi niya kaysa sa akin. Ako. Kasi ako, ang dami ko pang tanong, kailangan mo ba talaga? Talaga ba? Yung ganun. Pag doon siya lumapit, kaya yung pangarap ko po, personal na pangarap ko na mapapunta po ng ibang bansa yung aking mother, ay natupad po yun sa pamagitan niya. Tingnan niyo po ano kung Panginoon talaga. So, ito naman po, panghuli. Ito na po yung paano ba mapapanatiling buhay yung ika nga ay magandang pagsasama.
yung init ng pagsasama. Paano ba? So ito po yun, mabilis lang po ito. Number one, actually po, ang ano po niyan ay isa lang ng keyword, touch each other. Paano? Parang iba. Nauso po kasi ngayon yung touch myself. Pero ito po, touch po ito. Paano? Ano bang ibig kong sabihin?